Good morning. It's again another. Nakuha mo nyo na ba yung papers ninyo, yung inyong pan? Yung inyong mga handout? Bigyan mo yung handout, look for the names ng handout nila. Then, kuya, tulungan mo si Ara for the handouts. Kasi hindi niya masyadong kilala. Marami nga tayong nandiyan dyan, pero ang ating handout ngayon, yung Sola Scriptura, give the Lola, yung handout ng Lola. Binalik mo ba mami yung handout mo? You look for the handouts of Lola. Parang nasa iyo. Ha? Ano ba sa iyo? Nasa akin. Ay, wala dito. Wala ako. Okay? Yung natapos na natin yung tulip, magbibigay na rin ako ng certificate separate doon sa tulip. Kinakailangan ko lang yung mga nagdalo kay Edwin. Nag-message na ako pero wala akong na-receive na feedback. Pero ihiwalay ko yung iba yun yan, ano yun? Lima, kung wala kayo dyan, kung wala, makinig na lang na. Kuya Tan, meron ka na? Solas yan? Ano yung solas ba yan? Solas ba? Solas? Solas, Ara. Second, ito nasa kabila. Yung solas ang kailangan natin. Nasa kabila, second. Second page. Okay, let's start. Prayer time. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat sa buong linggo na nagdaan na meron kaming kaligtasan. Maraming salamat sa mga biyaya. Maraming salamat sapagkat ikaw ang aming Panginoon na hindi nagkukulang at sa lahat ng aming mga pangangailangan ikaw po ay sapat. Sa aming po mga pagkukulang na nagawa laban sa iyo, kami po ay lumalapit at nagpapainuhod na kami po ay iyong patatawarin sa mga pagkukulang na ito. Alam mo po na hindi po namin ninanais na kami ay magkamali at sumuway, subalit may mga pagkakataon na hindi po namin alam at hindi naiwasan at ito po ay nangyayari. Kung kaya hinihingi po namin ang iyong kabaitan, ang iyong biyaya sa pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin, Ama, sa umagang ito, sa aming pag-aaral ay hinihiling po namin ang iyong katalinuhan, ang ibibigay sa amin, ang sa gayon ay aming maunawaan ang mga bagay na nais mo. Ang aming pong mga kasamahan na wala pa, idinadalangin po namin, ikaw ang magdadako at patnubayan ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na meron po pasasalamat sa pamamagitan po ng dakila mo na aming Mesiyas. Amen. Okay. So, yung ating pinag-aralan na yung tulip, okay na yun. Sino nakakatanda? Review lang tayo ng tulip. TULIT. Ha? Total depravity. Total depravity. Tapos, Unlimited. Unlimited atonement. Unlimited atonement. L. Limited. Limited. Parang. Ano? Ano yung L? TUL. Limited. Ano? Tulip muna is total depravity, unconditional election. L is limited atonement. I is irresistible grace. And P is perseverance of the saints. Tandaan nyo to. Huwag nyo itong kakalimutan kasi ito yung pinakahaligi ng pananampalataya ng mga protestante ng araw na ina-adopt naman ng mga evangelical ngayon. Huwag nyo kakalimutan kasi kung yan sa bahay, yan yung haligi. Kapag wala yung haligi, ano mangyari sa bahay? Babagsak, di ba? So, itong tulip na to is the pillar ng pananampalataya natin, yung limang yan. Okay, ngayon ang i-discuss natin yung 5 solas. Ito naman yung core, ito naman yung pinaka-gitna o ito yung pinaka-puso ng pananampalataya ng mga protestante noong araw na kung saan naman na ina-adapt ng mga evangelicals ngayon. Okay, tingnan nga ulit natin, pasadahan nga natin kung ano yung 5 solas. Ano yung muna? Sola Scriptura. Sola Scriptura. Ano? Sola Fide. Sola Fide, Sola Grazie, tapos Sola Christus. Solo Christos, and then ano isa? Soli Deo Gloria. Sola Deo Gloria. Okay, ngayon, dinidiscuss natin for patatlong week na ito yung Sola Scriptura. Now, hindi ko to binibitawan sa inyo sapagkat ito ang pinaka-importante sa lahat.
Yung sola scriptura, pag sinabi, kasi ito'y Latin, ginawa lang nila itong Latin na ito para mas madaling matandaan. Mnemonics, Mnemonics, katulad ng Tolip, it's a mnemonics. Ang sola scriptura is also, yung core of yung pananampalataya natin, na sola scriptura na to, is also mnemonics. Okay. Tatlong linggo na natin na dinidiscuss ang sola scriptura. Bakit napakatagal? Kasi ito'y napaka-importante sa lahat. Importante na ito ay matutuhan natin. At meron kasi akong nalimutan noong Sunday, kaya gusto kong ulitin ito. Ngayon, pag sinabi mo kasing sola scriptura, naniniwala tayo na ano yung scriptures? Pinag-aralan din natin ito. When you say scriptures, ano yung scriptures? Ito yung Biblia, Ito yung Biblia. At ang Biblia ito yung nagiging basihan ng pananampalataya natin. At hindi lamang tayo ang nagbabase sa Biblia na sabihin natin pamatay ng pananampalataya, kundi ang lahat ng tao sa mundo ng Kristyanismo, ang kanilang pinaniniwalaan ay Biblia. Sa mundo naman ng Islam, sa mundo ng Islam, ang kanila namang batayan ng pananampalataya ay Quran. At sa mga Hudyo, doon sa mga Israelita, ng mga sinasabi natin Judaist, ano naman ang kanilang batayan ng pananampalataya? Torah. Torah. So, bawat grupo ng pananampalataya ay meron silang batayan ng kanilang pinagkukunan ng pananampalataya. Kung ikaw ay Hudyo, ang batayan ng iyong pananampalataya ay tinatawag na Torah o Pentateuch. Kung ikaw naman ay Muslim, ang basihan naman ng iyong paniniwala at pananampalataya ay yung kanilang tinatawag na Quran. At sa mundo naman ng Kristyanismo, basta sinabi kang Kristiyano, kahit ano pa ang iyong pangalan, iisa ang basihan ng iyong pananampalataya, ito ay ang Biblia. Now, pagdating sa Biblia, merong dalawang klase ng bilang ang Biblia na pinaniniwalaan sa mundo ng Kristyanismo. Merong Romano Katoliko na naniniwala sila na 72 ang aklat ng Biblia. Samantalang ang mga Protestante ay naniniwala sa 66. Ngayon, maging ang Orthodox, yung Greek Orthodox ay nandoon pa rin sila sa 72. Ngayon, anong pagkakaiba ng dalawa? Yung mga Protestante aklat kasi, na 66, ito rin ang ginagamit ng lahat ng pananampalataya basta hindi Romano Katoliko. Iglesia ni Cristo, ang ginagamit niyan ay Biblia ng Protestante. Mormon, the same, 66 King James Version. Sino pa? Sa Badista, Seventh-day Adventist. Ang Jehovah's Witnesses ay gumagamit, bagamat meron silang version na kanila, pero 6 pa rin. So, ibig sabihin, sa punto ng Kristyanismo, dalawa nga lamang ang talagang nangungunang pananampalataya, either Romano Katoliko o Protestante. At pagdating sa Protestante, nandiyan na lahat, napakarami na niyan na nagsanga-sanga. Maging ang simbahang ito, bagamat probably marami sa inyo hindi nakakailam, pag umakyat kayo pataas, Protestante pa rin ang lalabasan niyo. Way back sa Reformation. Ito yung sinasabi ko ng malaking problema na nangyayari sa Pilipinas, na dahilan sa yung mga misyonerong dumating nung araw dito, alam nilang Protestante sila, katulad ng Wesleyan, ng Methodist, ng Presbyterian, Baptist. Alam nila, kasi yung mga Amerikano yun eh. Kasi sa Amerikano, galing sila sa England, nung anong year yun? 16, nakalimutan ko. 16, middle yan, 16, parang 1606, something like that. Nung bumalik sila sa Amerika, kasi tumakas sila sa England, yung Mayflower, actually yung barkong ginamit lang, Mayflower, nagtayo sila ng colony diyan sa Amerika, especially sa East Coast. Lahat yan Protestante. Kaya nga sila tumakas sa England kasi ang England ay Anglican. So nung tumakas sila doon, Protestante silang lahat. Pero ang nangyari sa kanila, katulad sa Plymouth, yung Quakers, Protestante lahat yan. Pero nung sila ay dumating sa Amerika, ang kanilang dinadalang katuruan ay Protestante. Pero yung pangalang dinadala na kung sino sila. At nung nagkaroon ng misyon, nagpadala ng misyon, katulad sa Pilipinas, ang dinala rin nila yung kanilang pangalan. Though alam nila na Protestant sila. Ang problema dito sa Pilipinas, hindi nila tinuro kung saan kayo nagaling. Basta tinuro nila, Quakers tayo, Presbyterian tayo lahat. Ang problema, nung umalis sila, anong nangyari sa mga Pilipino? Wala nang kamalayan. Hindi na nila alam mga kasaysayan.
Hindi na nila alam ang kanilang heritage. At ngayon, makikita mo, denominational. Labo-labo na, kanya-kanya na. Hindi mo nga na maintindihan, parang chapsuy na nga yung iba. Pero ang problema dyan, hindi nila nakuha yung tunay na katuruan ng kanilang ninuno. Dahil nagpasalin-salin eh. Katulad sa Roman Catholic, nung araw, makikita mo yung mga babae nakabandana, tapos hindi sila nagsusuot ng pantalon, mahaba, at saka sila talagang tawag natin ni manang. Pero dahilan sa pagdating ng panahon, palipat-lipat, nagkamatay na iba-iba ng henerasyon, hindi na isalin sa kanila. Kung kaya't makikita nyo ang Roman Catholic ngayon, napakalayo na doon sa tradisyong nauna. Pagkapat meron pa rin, pumunta sa Quiapo, meron pa rin nagdadasal doon na may mga bandana, no? Meron eh, kasi nung araw, ang mga babaeng Katoliko, hindi po pwedeng magsimba na walang bandana. Tama ba ako? Belo. Belo. Hindi bandana, belo. Lahat. Pero ngayon, ang Romano Katoliko, hindi na mga kabataan, hindi na nila alam yon. Kasi nga, paglipat ng henerasyon, hindi na ituturo yung tunay na tradisyon. The same sa Protestante. The same din. Hindi na alam ng mga bagong henerasyon ngayon yung kanilang ugat. Hindi. Wala. At napakarami ng mga Protestante ngayon sa Ebanghelikong denominasyon, nagko-compromise na. Ibig sabihin, nakikipamatok na sa sanlibutan, which is bawal na bawal yun. Alam niyo ba yung nakikipamatok? Nakikisama. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na hindi daw pwedeng pagsamahin kung ikaw ay nag-aararo ang baka at ang kabayo sa pig. Kasi hindi sila pareho lakas, magkaiba sila. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka po pwedeng sumama sa hindi mananampalataya. Huwag kang makipamatok ng kabilang. Ngayon, hindi na alam ng mga Kristiyano yan. Hindi na. Sapagkat kitang-kita na ngayon, makikita niyo mga ebidensya na kahit ang mga ebangheliko na ito nakikipamatok ng kabilang sa hindi mananampalataya. Kitang-kita yan. Anyway, doon sa Sola Scriptura, aside from being Sola Scriptura tayo, hindi rin tayo nakikiayon sa tradisyon ng Roman Catholic. Kasi ang Roman Catholic, aside from the Bible, they have traditions. Ano yung mga piyesta, kung ano-anong tradisyon. And considering na tayo sa banal na kasulatan, hindi yan itinuturo kung kaya't hindi tayo nakikisama. Naintindihan niyo ako? Kaya kung ikaw ay nagsasabing sola scriptura ka, and yet nakikimabato ka ng kabilang, o kaya man ikaw ay nakikisama sa tradisyon ng Romano Katoliko, paano mo pa nasabi na ikaw ay sola scriptura? Hindi ka sola scriptura nun. Anong tawag mo doon? Doble scriptura ka na nun. Dual ka na nun. Kaya nga, sinasabi natin dito, ang pagiging sola scriptura natin, dapat ito ay panindigan natin. Kasi nga, ito ay parang pinakapuso ng pananampalataya natin. Sola scriptura. Ngayon, bakit ko ibinalik ulit ito? Dapat nasa sola fide na tayo. Pero ibinalik ulit kasi may nakalimutan ko. May nakalimutan ko. Importante sa lahat yung nakalimutan ko. Now, before ako pumunta doon sa isang importante, gusto ko rin ipaliwanag sa inyo, katulad ng, kay ano pangalan nun, si Soriano? Si Soriano ay isa sa mga nagtuturo ng sola scriptura, alam niyo ba yun? Si Soriano, sa kanyang pagtuturo, ay sola scriptura. Nung una, bilib na bilib ako sa kanya kasi sola scriptura ako eh. Pero, nung napanood ko kahapon, ang sabi ni Eliseo Soriano, ay hindi raw totoo yung ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya ang gawa. Kabati ka muna. Sabi ko sa sarili ko, akala ko ba si Soriano sola scriptura, bakit bigla siyang naging Arminian? Ano? Kasi dalawa lang, kung tutuusin natin, kung ang paniniwala ng mga Protestante ay nahahati lamang sa dalawang katuruan. Ano? Yung sa mundo ng Protestante, nahati ito sa dalawang katuruan. Either ikaw ay Calvinist o either ikaw ay Arminian. Bago ito ha. Pero ito, tandaan nyo ito, napaka-importante ito. When you say Calvinist, ito ang nagawa ng tulip. Yung TULIP, si John Calvin. So si John Calvin ang nag-organize ng tulip. Ano? At pag sinabing tulip kasi, ito ay salvation by faith alone. Di ba? Pananampalataya lamang ang tulip. Samantalang yung kay Arminius naman, yung Arminian, ay faith plus word. So dalawa lang yan.
Either your salvation by faith alone or salvation by work. Ngayon sa sola scriptura, dalawang nagtuturo sa sola scriptura. Sabi nila, pag sola scriptura pala, faith alone ang salvation. Ngayon, meron din gumagamit ng Bible, pero hindi sila Calvinist, sila ay Arminian, na ang kanilang paniniwala ay faith plus work. Tandaan nyo ha, Calvinist, faith alone. Arminian, faith plus work. Okay. Sa kabuuang mundo ng Kristyanismo, ang nagtuturo lamang ng faith alone ang kaligtasan ay ang mga Calvinist. Tulip, TULIP, yung tinuturo ko sa inyo Calvinism yan. Ibig sabihin, salvation by faith lang yan. Sola Scriptura. Ngayon, yung iba naman, Scripture and tradition, katulad ng Roman Catholic, and all the rest. All the rest. Tayo lamang ang tanging sola Scriptura, faith alone ang salvation. All the rest, when I say all the rest, wala na. Faith plus work na yan. Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, Mormon, ano pa? Iglesia ni Cristo, Eliseo Soriano. Yung kahit dito sa Pilipinas, faith plus work lahat yan. So hindi yan sola Scriptura. Bagamat ang tangi lamang mabenta, pagaling si Soriano mabenta siya Kasi kinuha niya yung sola Scriptura, kaya bilib na bilib yung mga sola Scriptura Only to find out, pag hindi mo siya inalam ng malalim, Arminian pala siya. So madaya. Ikalawang Korinto 5, 2 Corinthians 4:4. Pakitin niyo sa Bible. Pakicheck niyo. 2 Corinthians 4:4. Tingnan niyo. Pakibasa. Pakibasa ng malakas. Uy, puro technical na. Puro mga bukas ang inyong mga cellphone. Wala na yung Bible. Nasaan na? Pakibasa. 2 Corinto 4, verse 4 to 5. 4:4 lang. 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulog ng Diyos ng kasamaan sa daigdig nito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan. Okay. Anong sabi doon? Ang kanilang mga ay binulag ng anong binulag? Kanilang mga isip. Binulag na ang kanilang kaisipan. Sinong bumulag sa kanilang kaisipan? Diyos ng kasamaan. Ang Diyos ng Kasamaan sa daigdig na ito. nagkasamaan ng daigdig nito upang hindi nila makita ang Anong hindi nila makita? Ang magandang balita o ebanghelyo. Now, remember this. Again and again and again and again, ang pinag-uusapan dito, ebanghelyo. Magandang balita. So, from the time na magkaroon ng ascension ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit, isa lamang ang itinuturo niya. Anong itinuturo ng Panginoon? Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ano pa? Ano ba ang pinapaturo niya? Aside from mabuting balita. Meron pa ba? Gawin din yung alagad. O nga, gawin yung alagad. Pero anong ituturo? Word of gospel. Gospel alone. Wala ka nang dapat ituro pa kundi ang mabuting balita. Yan lang. Now, pag tinignan niyo yung magagawa, Acts of the Apostle, nung lumakad na sila, nangaral sila sa buong, marami silang darating, maging si Apostol Pablo. Ngayon, itong pagkakamali ng marami itong pagkakamali ng marami. Even sa sermon, bagay, hindi ko itong ma-question kasi ito natutuhan nila. Tatandaan ninyo, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kay Tito, sulat ni Santiago, sulat ni Pedro. Makikita nyo to, ito yung mga sulat nila, sino sinulatan? Mga taong tumanggap na ng ebanghelyo. Amen. Tandaan nyo yan, Sinulatan sila dahil sila'y mananampalataya na hindi sila sinusulatan dahil para lang sila maniwala. Hindi. Amen. Established na yung kanilang pananampalataya saan? Sa ebanghelyo. Yes. Ebanghelyo ang kanilang natutuhan. Ngayon, kung ikaw ay hindi mananampalataya at hindi naman ebanghelyo ang iyong tinanggap na aral, wala kang karapatan na i-quote mo si Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat si Apostol Pablo, pag kinote mo, ibig sabihin, ang natutuhan mo, yung itinuro ni Apostol Pablo na gospel. Amen. Tama. Pero kung hindi gospel ang iyong natutuhan,
wala kang karapatan na i-quote si Apostol Pablo. Misquoting ka. Kasi the only one who has the right to quote anything of the apostles in the Bible na 66, doon sa natitirang sa 27 sa New Testament, yun lamang sola scriptura tulip. If you are not tulip, you are not scriptura, hindi ka dapat mag-quote at wala kang karapatan na mag-quote ng anumang quoting sa scriptures. Kasi tatandaan mo, sinulatan niya ni Apostol Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, established na yung kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo. That is why ang ipinatuturo sa atin ay Ebanghelyo. Now, paano kung may magturo ng Ebanghelyo? Galatians 1:8 and 9. Pakitin nyo. Galatians 1:8 and 9. Check natin yan. Ito yung nalimutan ko eh. Pakibase. Galatia chapter 1 verse 8 to 9. Subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, naging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral na namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap na ninyo. Ano sabi dyan? Naiiba kaysa sa tinanggap. Parusahan nawa ang sinumang magturo sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa Ebanghelyo na ipinangaral namin sa inyo. So you have to speak on the gospel. Ano ang gospel? Life and death of Christ. Kaya ka, mag-umpisa kayo sa Ebanghelyo. Anong ipag-umpisa ng Ebanghelyo? Annunciation. Biblia. Pagkatapos ng annunciation, ano? Birth of Christ. After ng birth of Christ, teachings of Christ. After ng teachings of Christ, the suffering and the crucifixion. After ng crucifixion, ano? Ascension. Hindi pa. Resurrection. Resurrection. After ng resurrection, Ascension. ascension. Ito yung 6 na katuruan ng gospel. At ito lamang ang dapat ituro mo. Amen. Beyond this, kapag nagturo ka ng hiwalay dito sa 6 na ito, anong sabi ng Bible? Let him be cursed. Let him be anathema. Ganyan kabigat ang sinasabi ng kasulatan. And yet, those people na gumagamit ng Biblia, gumagawa sila ng kanilang naratibo at sinusuportahan nila ito ng Biblia para maging legal at magmukhang tama. Kumbaga sa cake, icing on the cake. But the Bible or Jesus Christ Himself or even Apostle Paul himself was telling the Galatians people, hindi tayo ha, ang sinasabihan ni Apostol Pablo ay yung mga taga-Galacia, sapagkat doon sa kapanahunan ng Galacia na yon, merong mga pumapasok na tumanggap daw sa Ebanghelyo and yet, chini-change nila yung Ebanghelyo. Dinadagdagan ng kautusan. Pinagsasama yung dalawa. Faith plus work, ang sabi doon. That is why pag binasa niyo yung Galatia, may argumento si Apostol Pablo sa mga Galatia. At siya nagagalit. Amen. Nagagalit siya, bakit nyo binabago? Bakit nyo dinadagdagan? Faith lang ang salvation natin. Basahin ninyo yan. Bakit nyo dinadagdagan ng gawa? It should not be the case. That is why Apostle Paul was so mad with his people. Huwag kayong matigas ang ulo. Now, remember, bakit si Apostol Pablo mabait sa mga taga-Pilipos? Bakit si Apostol Pablo mabait sa mga taga-Efesos? Pero pagdating sa Galatia, ako rito, galit siya. Lalo na sa Galatia. Galit siya dyan. That was the only time you will see Apostle Paul na talagang sinasabing, let him be condemned. If anyone preaches to you a gospel which is different from the one we preach to you, let him be condemned. Mabigat yun. Mabigat yun. At doon nyo lang makita si Apostol Pablo. Talagang galit. Dahil hindi mo dapat i-adulterate ang gospel. And yet ngayon, ang gospel is highly adulterated because adulterating the gospel kasi yung mga tao nananampalataya yan at nananampalataya at naniniwala yan basta ibigay mo sa kanila kung ano yung gusto nila. Ano yung gusto nilang marinig. At kapag ginawa mo yan, bibilib sa'yo yan. And that is why a lot of cultic people, maraming mga tao na kung saan alam nila na pag-asa ang mabenta. Ito ang kinakailangan ng tao. So ang ginagawa nila, instead of sticking to the gospel, they adulterate the gospel and pattern it to the people's life and people's liking
Because kapag ginawa mo yun, anong mangyayari? Marami ang sasama sa'yo, marami ang maniniwala sa'yo, at ipangaral mo na ang ikapo ay dapat ibigay. What do you get? What do you get when you preach that tithing must be given? Ano mangyayari sa grupo mo? Makakapagpatayo ka ng magagandang, malalaking parang pulisiyong, makakabili ka ng Boeing na aeroplano, makakapagpagawa ka ng magandang bahay. Why? Because people are afraid to lose their salvation, kasi nga salvation by faith and good work. And a lot of people are capitalizing on it. That is why very rich. Ito namang mga tao, lalo na yung mga Pilipino, mga Pilipino, hindi ko ito maintindihan. Hindi ko maintindihan. Why? Supposed to be, pinag-aral ka ng magulang mo. Ginastusan ka ng magulang mo. Ipinagbili ang kalabaw, ipinagbili ang kung ang lupa, para lamang ikaw ay matustusan ang tuition fee para ikaw ay makatapos sa iyong pag-aaral. Anong inaasahan nila sa iyong pag-aaral? Upang ikaw ay matuto at ikaw ay magkaroon ng matamang kaisipan. Yun ang dahilan kung bakit pinag-aaral. Pero alam nyo ba? Napakaraming tao, may mga doctorate degree pa, napakagagaling kuno, quote and quote, and yet simple thing hindi nila maintindihan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Mary is the mother of God. Hindi naman, ito logic lang to Yes. I do not mean to kung ano man. Pero ang sinasabi ko, ang mga Pilipino, pinag-aral ng magulang, isinangla na lahat para lamang makatapos. And yet, nung makagraduate, mataas ang posisyon sa kumpanya, manager, kung saan tinitingala. And yet, a simple understanding they cannot do. You know why? Mary, the mother of God. May ina ba ang Diyos? Wala. And yet, until now, they believe that Mary is the mother of God. At yung naniniwala dyan, hindi lamang yan mga ordinaryong tao. Mayayaman yan, matatalino yan, abogado yan, engineer yan. Simple understanding they cannot do. Mary, the mother of God. Paano nagkaroon ng ina ang Diyos? Amen. It is not true. Mary is the mother of Jesus Christ in the flesh, but not in His divinity. Sapagkat si Jesus Christ being divine has no mother. Amen. Remember nung siya'y pumasok sa womb ni Maria, meron bang semen? Wala. Wala. Saan ka nakakita ng tao na merong buhay na walang semen? Paano siya naging nanay na divine yung kanyang kapanganakan? Hindi siya na pinanganak na katulad ng normal na tao. Paano niya naging nanay niya? Paano siya naging anak ni Maria? And yet, a simple logic could not understand ng mga Pilipino. Why? For how many years since 1521 hanggang sa ngayon, ang isip ng mga Pilipino wala pa rin. Kaya nga walang asenso to eh. Kasi nga napakasimpleng kaisipan, hindi nila maisip. Logic is so simple and yet they could not understand. Common sense so simple and yet they could not understand. Because sometimes common sense is not too common at all, especially sa Pilipinas. So, ito yung sinasabi ko at bakit ko binabalik na sola scriptura. In the scriptures, maliwanag na sinasabi, hindi ka pwedeng magturo ng kahit anong katuruan kung ikaw ay nasa mundo ng Kristyanismo apart from the gospel which is annunciation, birth, teachings, pagkatapos ng teaching, crucifixion, resurrection, and ascension. Ito ang gospel. Apart from this event, at nagturo ka ng hiwalay dito, ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Galacia, let him be anathema. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, napakaliit daw ng mga makakasumpong ng pintuan papunta sa kanya. Yes. You know why? Hindi ko talaga maintindihan. Ito napakasimple and yet people could not accept it and people could not understand it. Anong sabi sa 2 Corinthians 4? Bakit hindi nila maintindihan? Sapagkat ang kanilang kaisipan ay binulag na ng Diyos ng sanlibutan. And for that very reason, na binulag, hindi nila makita ito. Kahit nasa harapan na nila. Amen. Bigyan ko kayo ng sample.
Nasaan ang tungkil ng ilong ninyo? Tungkil ng ilong. Bridge of your nose. Pakituro nyo. Bridge of your nose. Saan? Sige, tanggalin nyo yan. Kamay. Nakikita nyo ba? Yung bridge of your nose is the closest part of your body into your eyes, and yet you cannot see. Maraming taong ganyan. Takpan nyo ang mata nyo. Tingnan nyo. Ganon. Ano? Kita nyo yung tungkil ng ilong nyo? Kita nyo? Nakikita nyo ba yung tungkil ng ilong nyo pag tinakpan nyo yung isang mata? Opo. Di ba? Yes. The moment you cover one part of your eye, isang mata, makita mo yung tungkil ng ilong mo. There is a necessity for you to sacrifice something in your body so that you can see the tungkil of your ilong. Without doing that, hindi mo may makita unless pumunta ka sa salamin at manalamin ka. Just the same token na tayo, kinakailangan din nating mag-sacrifice sa sarili natin kung gusto nating makita yung katotohanan. I-sacrifice mo yung tradition mo. I-sacrifice mo yung mga katuruan na kung saan ibinigay sa iyo na wala naman sa kasulatan. Tatandaan nyo, kahit ibang aklat, hindi mo pwedeng idagdag dito. Amen. When you say sola scriptura, hindi mo siya po pwedeng dagdagan ng iba pang aklat. Kasi pag yan ay dinagdagan mo, hindi na yan sola scriptura. At merong mga grupong ganyan, nagdadagdag sila. At sa katotohanan, mas marami pa silang sinusunod doon sa kanilang idinagdag kaysa doon sa sola scriptura, sa Biblia. And yet people believe them. Lalo na yung mga Pilipino na gullible. Filipinos are very gullible pagdating sa pananampalataya kapag ang pananampalataya ay mali. Pero pag pananampalataya tinuro mo tama, batuhin ka pa niyan. Totoo yan. Kahapon lang, sinabi lang sa akin. Sinasabi ko lang doon sa Facebook nagsusulatan kami, nag-uusap kami. Sinasabi ko lang yung totoo sa kasulatan, sabi sa akin, ba't ka pilosopo? Pilosopo pa yung sinasabi sa scripture. Ito yung inamin na kasulatan, hindi mo lang matanggap, pilosopo na ako. Oh. Bakit? Ayaw kong tumanggap eh. No, hindi ko kasalanan yon. But basically, pag tinignan mo ang itinuturo ko, kahit kwentahin mo pagbalik-balik na rin, no, ako yung walang itinuturo ng hindi nakasulat yan. Hindi ako sola scriptura ni Soriano, na sola scriptura, front Bible exposition, and yet, pag sumagot siya, depende doon sa kanyang kagustuhan at plano. Yung stand niya, hindi yung stand ng scriptures. The scriptures is only being used to support yung kanyang understanding para ipakitang magaling siya. That's not the way how people should interpret the scriptures. Amen. Because the scriptures has its own interpretation. Amen. At hindi mo na dapat pahirapan yung sarili mo kasi napakadali niyan. Sulat ni Apostol Pablo, anong mahirap sa sulat? Di ba? Mahirap lamang yan because these people are trying to complicate it kasi pag hindi mo maintindihan na sila nagpaliwanag, mas magaling ako. And then you have to believe me, you have to follow me. At lahat ng kulto ganyan. Lahat ng kulto ganyan. Tandaan nyo yan. Yung pinuno nila yun na marunong. Yung mga miyembro nila hindi marunong. Sa atin ba, marunong lamang yung tagapagturo? No. Hindi. Kasi lahat tayo marunong dito because we have the freedom of conscience to believe what we want. Walang nagdidikta sa atin. Tandaan nyo yan. Sa pananampalataya ng protestante na inadapt ng mga ebangheliko, there is a freedom of conscience that nobody could dictate you of what to believe in. Tama ba ako mali? Amen. Meron ba kayong kalayaan na maniwala ayon sa inyong konsensya? Amen. Okay, ganon. Bakit? Sapagkat ang konsensya ang ginagamit ng Panginoon para ang Espiritu niya makapag-usap sa iyo. Amen. Ngayon tayo, open. Ibig sabihin, pinapayagan natin ang Espiritu ng Diyos na kausapin tayo na walang hadlang. Samantalang yung iba, dinidiktahan ng konsensya, paano makikipag-usap ang Diyos kung yan ay sarado? Amen. Naintindihan niyo ako? Yes po. Okay, kaya kung binabalikan ng sola scriptura, is simply because importante na maintindihan nyo na, but if we or an angel from heaven should preach to you a gospel which is different from the one we teach to you, let him be condemned, let him be anathema, pakasumpain siya. Yun. Ngayon, kung sumunod ka sa tagapagturo yun, anong mangyari sa'yo? Papaano aakayin ng bulag ang kapwa bulag? Anong mangyayari sa kanila? Kapwa sila mahuhulog sa ulog. Kapwa sila mahuhulog sa hukay. Di ba?
Napakasimple ng Biblia sa totoo lang. Napakasimple sapagkat yan ay gospel, kapanganakan, Section 6, pagkatapos yung gawa ng mga apostol kung paano sila kumilos, tapos yung sulat ni apostol sa mga simbahan na kung saan ay nakakilala na sa Panginoon. Tandaan nyo ha, ang sinusulatan ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya ng Panginoon, hindi mananampalataya pa lamang. Amen. Mananampalataya na. Amen. Kaya sinasabi ko again and again, walang karapatan ang sino mang tao na gumamit ng sulat ni Apostol Pablo kung hindi siya born again. Okay, pumasok na naman itong born again na to. Alam niyo ba dito sa Pilipinas, maganda dito, ito talaga ang pinakamasayang bansa sa buong mundo. Alam niyo bakit? Ito yung bansa na kung saan ay magaling manggayan. O sa Korea talagang magaling manggayan. Better than the Filipinos. Pero, ang mga Pilipino gaya-gaya yan. Bakit? Nagluto ng pandesal. Hot pandesal. Nakuso yan, ano ba? May hot pandesal. Aba, yung hot pandesal kumikita. Di, tuwan-tuwa yung naka-invento ng hot pandesal kasi kumikita ko. Nakita nung isa, ay nagtitinda ng hot pandesal, kumikita siya. Magtinda din ako ng hot pandesal. Yung isang hilera, puro hot pandesal na, kawawa yung nauna na naka-invento. Dahil ngayon, wala na siyang kinikita kasi nahati na nahati. Sa sobrang hati, na-bankrupt lahat kasi lahat hindi na sapat yung kanilang gastusin dahil hindi na marami ang nabibili sa kanya kasi nahati na lahat eh. So bumagsak ang hot pandesal. Tricycle. Nako, nag-tricycle yung isa, nakita ko kumikita. Makita nyo, hindi ka na makadaan doon sa isang bayan sa dami na ng tricycle. Ito maganda. Hindi lang sa physical nangyari yan. Sa spiritual din. May nakaisip ng isa, yung tayo mananampalataya, natunay na nampalataya sa Panginoon, sinasabi natin na kinakailangan kang ipanganak na muli. Base doon sa pakikipag-usap ng Panginoon kay Nicodemus, you must be born again. Aba, nauso yun. Born again, born again. Pagkat, born again ka na ba? Born again ka na ba? Nauso yan eh, di ba? Hanggang ngayon, nauso yun. Born again, born again. And yet, hindi naman nila naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng born again, nakiuso lang. Amen. At naging palasa. Kaya ngayon, hindi mo na ma-distinguish kung sino yung tunay at hindi. Dahil lahat na eh. Born again na born again. Pero yung iba, born again, B-U-R-N-E. Diba? Hindi born again, hindi B-O-R-N-E, kundi B-U-R-N na. Hindi na B-O-R-N, B-U-R-N. Burn. Eh kasi talaga namang doon yun, dahil hindi naman talaga nyo na naintindihan. So, again and again, I keep on emphasizing, sola scriptura, tulad tayo, at saka ang core group natin yung solas. Pag-aralan natin yung solas, itutuloy ko yan. Pero lang, talagang hindi ako papayag na hindi nyo maintindihan kung ano yung sola scriptura. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat. Bible alone. Kasi lahat gumagamit ng Biblia, Biblia pa ng protestante ang ginagamit, pero iba ang kanilang interpretation. Di ba? Ginagamit nila ang Biblia pang sariling kapakanan. Di ba? Gagawa ng sariling naratibo, susuportahan ng mga talata sa banal na kasulatan para maging legal ang kanilang paniniwala. Sabi ng Panginoon, if you're doing this, let him be condemned. Let him be anathema. Ngayon, kung ikaw naman ay sumusunod sa kanila, hindi kayo uso-uso na. Sama-sama na. How can a blind man lead another blind? Both of them will fall into the ditch. Ngayon, kung gusto magpatuloy, wala tayong magagawa. Ngayon, hindi naman natin sila masisi kasi wala naman nagturo sa kanilang tama. Yes. And this is the obligation. You know? This is the obligation ng mga taong nakakakilala to share the Word of God. Amen. To share what is right and to share what is tulip, to share what is solas. Kasi para madali, huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Ano ba paninindigan nyo? Tulip. Ano ba yung tulip? Ari. Di ba? Naniniwala kami na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ayon sa Efeso 2, 8 hanggang 9. O bakit sabi plus work? Basahin mo kasi ang nangyayari dito, pag bumasa sila ng talata, puputulin. Tatanda nyo? Puputulin nila yan. Sapagkat ang sabi, ang pananampalataya sa Diyos, James yun, ano? Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Tama, hindi naman tayo tumututol eh. O, hindi plus, kung pala pananampalataya lang ng walang gawa, hindi patay, hindi dapat may plus work. Teka muna, huwag mong putulin, idiretso mo. O, idiretso mo basa.
At sinasabi doon na pananampalataya lamang at sinasabi, tama ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Bakit? Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi mo Amen. pwede paghiwalayan. Amen. O paano naging faith plus worker? So, ito yung problema ng mga nagtuturo ng iba sa Ebanghelyo. Gumagawa sila ng naratibo, susuportan ng kasulatan, tapos tsatsap-tsapin para suportahan yung naratibo. Yung mga tao naman na hindi nakakaintindi dahil binasa sa Biblia, akala nila, basta binasa sa Biblia, tama na. Hindi. Kasi si Apostol Pablo, sinabihan nga yung mga taga-Galacia na talagang may nagtuturo ng iba dito. Na huwag kayong maniwala. Kasi naturuan na kayo ng tamang turo, naturuan na kayo ng Ebanghelyo. Bakit ipapasok ko niya sa isipan ninyo yung panibagong kaisipan na ito? Mali! Sabi ni Apostol Pablo. Now, pag sinabi taga-Galacia, ano sa kapanahon na natin ngayon? Anong Galacia? Turkey. Turkey is Turkey yan. Asia Minor yan. Pero tama yan, Asia Minor. Pero nandun sa taas ng Asia Minor, ano ngayon? Ang Galacia. Iraq, dito yun eh. Asia Minor, pataas. Ano ang Galacia ngayon? Ukraine. Area ng Ukraine. Kasi mga Germanic people yan. When you say Galacia, galing sa Gallic. Ang mga Gallic ay basically Germanic people yan. When you say Germanic people, matitigas ang ulo yan. Pero sila yung magagaling. Pumunta sila dyan from Germany, Alemany. Okay? From there, sa Alemany, pumunta sila dyan sa Asian, sa part ng yan, sa Galacia, na mga pastol, nagpapastol ng mga tupa yan, at saka mga parang agriculture. Yan ang kanilang trabaho doon. But ang kanilang pinanggalingan, basically, sa Alemany area, which is Germany right now. Kaya kita nyo, walang tigil ang pagsuporta ng mga German sa Ukraine. Sa West Ukraine, West. Kasi yung Eastern Ukraine, Russia yan eh. Pero yung Western Ukraine, Gallic people yan. Kaya during the time ng Second World War, mga Nazi yan. Kaya ngayon, hanggang ngayon, may Nazi pa rin sa kanila na inaayaw ni Putin, na sinasabi ni Putin na dapat may denazification. Kasi nung lumang panahon pa yan, hindi na bago yan kung gaano katigas ang ulo ng area na yan. That's why even Apostle Paul was saying, let him be condemned. So yung magtuturo sa inyo. Question. Tanong. Number 3. Klase naman yan, walang kakwenta. Walang kagana-gana. Walang kagana-gana yan. Tanong, para naman, meron naman akong pangre. Wala kayong itanong. Anong klase yan? Dapat may tanong. Naunawaan ko eh. Sir, magkano ang pandesal na ngayon? Tumas na ba ang presyo? Alam ko yung yung Aussie, dati 170, ngayon 180 na eh. Okay, naiintindihan niyo ba ako na hindi dapat magkaroon ng ibang ebanghelyo aside from the teachings of the scripture na Matthew, Mark, Luke, John? Amen. Kasi ang gospel nasa Matthew, Mark, Luke, John lang. Kapag may nagturo sa inyo na ang itinuturo ay iba sa Matthew, Mark, Luke, John, that is a different gospel. It has to be Matthew, Mark, Luke, John. Kapag apart from Mark, Luke, John, Matthew, Mark, Luke, John, iba yan. Now, naalala ko. Karamihan sa nagtuturo ng ebanghelyo na iba sa tunay na ebanghelyo, karamihan dyan ay nanaginip. Tandaan nyo yan. Karamihan dyan ay nanaginip. Karamihan dyan ay kinausap ng Diyos. Karamihan dyan ay nagkulong ng 3 araw. 3. Karamihan dyan ay 3 araw. At sila ay kinausap ng Diyos. At ito ang iyong katuruan na ipinahayag sa akin. At lumalabas na ako ngayon ay mensahero ng Diyos. Di ba? Sa Pilipinas, almost lahat ng mga kulto dito, lahat na nagtuturo sa mundo ng Kristyanismo, sinasabing sila ay mananampalataya ng Kristyanismo, gumagamit ng Biblia. Pero lahat yan, karamihan dyan sa mga yan ay kinausap daw sila ng Diyos. At merong panibagong aralin na dapat ituro. Bakit? Na siya daw ay, ano isa? Pinadala siya daw ay huling sugo ng Diyos. Ano? At siya daw yung anghel na kinausap yung 4 na anghel. Meron ba sa ebanghelyo nun? Meron? Wala? Wala.
So ibang ebanghelyo tinuturo niya. Amen. Yun namang isa, nagtuturo na nandun siya, nag-share na nalangin ng matagal doon sa bundok ng Tamayo. At doon ipinahayag sa kanya ng Diyos na siya daw ay yung Kristo na, sapagkat yung Ama ay pumasok na sa kanya, kaya kapag siya nagsalita, hindi siya nagsasalita ng sikibuloy, kundi siya nagsasalita na siya si Jesus Christ. Yes. Okay, ebanghelyo ba yun? Matthew, Mark, Luke, John. Annunciation hanggang sa resurrection. The same ba yan? Hindi. So ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia kapag ganyan ang turo? In principle, let him be condemned. And yet, napakarami ang nadadala. Why? Because they've been blinded by the God of this world. Binulag na sila ng Diyos ng sanlibutan na hindi na nila makita ang katotohanan. Mabuti kung nabubulagan ka lang, pero pag talagang ikay... Kasi ganito yun, pag ikaw ay nabubulagan, may pag-asa ka pang makakita. Tama? Pero pag ikaw ay bulag na, may mahirap na yun. And yet, a lot of people, hindi naman sinabi ni Apostle, sinabi dyan ni Apostle Paul, hindi niya sinabi na sila'y nabubulagan lamang. Ang sabi dito, sila'y bulag. So there is a difference. Kung ikaw ay nabubulagan, pasalamat ka sapagkat may pag-asa ka pang makakita. Pero pag ikay talagang binulag na, kahit anong gawin sa'yo, hindi ka makakakita at hindi mo makikita ang liwanag. The question is this: kung ikaw ay hindi pa kasama doon sa tunay na tumanggap ng Ebanghelyo, ikaw ba ay nabubulagan lamang o ikay bulag na? Doon ka lang naman pupunta eh. Di ba? Wala ka nang ibang pupuntahan. Diba? Kung ikaw ay nabubulagan, ikay talagang bulag na. Kung nabubulagan ka, may pag-asa ka. Kung bulag, wala ka ng pag-asa. And like what I said again and again, tayo lamang ang nagtuturo ng ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, dahil katulad yung nakapako doon sa krus, wala naman siyang ginawang kabutihan, and yet siya binigyan ng ating Panginoon ng kaligtasan ng sabi sa kanya, ngayon din ay isasama kita sa parehas. Walang ginawang mabuti, nanampalataya lamang. Mali ba yung taong yon sa kanyang ginawa? Question, mali ba yung taong yon? Actually, sa tradisyon, ang pangalan nun na si Dimas. Traditionally. Mali ba si Dimas sa kanyang ginawa na itinuon niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon kahit hindi siya gumawa ng mabuti, kaya nga siya nakapako dahil mas ginawa niya. Tama ba siya o hindi? Tama. Wala akong marinig. Sagot! Tama po. Oo, tama! Gusto ko marinig yung tama. Dahil tama naman talaga si Dimas eh. Yung sabi ng Ebanghelyo, di ba nakasulat doon? Oh. So, ibig sabihin, hanggang sa ngayon, mula sa katuruan, doon sa pagkakapako sa krus ng Panginoon kasama ang dalawang magnanakaw, traditionally quote si Hestas and si Dimas quote and quote ng pangalan. Hindi pa rin nagbabago ang katuruan ng kasulatan na ang kaligtasan katulad ng ginawa ni Dimas ay sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong pagtitiwala sa Panginoon at wala ka nang gagawin na kahit ano pa dahil ito ang pamamaraan ng Panginoon. Di ba? Yun ang sistema. Huwag mo nang baguhin. Bakit? Meron bang sinabi pag may nagsinabi dyan na, oy, dagdagan natin yung kasulatan. Teka muna, meron kulang. Teka muna, medyo may problema tayo doon, di ba? Kasi period na yan eh. After ng ascension ng Panginoon, period na yan eh. Di ba? Ang ginawa niya, binigyan na lang niya ng spirito yung mga sumusunod at sabi niya, ituro niyo yung Ebanghelyo. Hindi naman nagpaturo ng iba eh. Ebanghelyo pa rin ang ituro. Di ba? At nung si Apostol Pablo sumulat doon sa mga simbahan, ang kanya sinulatan, mga mananampalataya na ibig sabihin nakatanggap na ng gospel. Bilig na sila sa Panginoon na Panginoon na tagapagligtas. Ano yung John 14:6? Ano yun? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban. The word is maliban sa akin. Ako, maliban sa akin. There is no other way going to heaven except through Jesus Christ, the Messiah, and it is in the gospel. Walang itinuturo na Jesus Christ sa close klase sa magazine, ano?
Wala kayong makikita katuruan tungkol kay Jesus Christ, ha? Ano bang mga bagay hindi doon ngayon? Liwayway, o ano, wala doon. Nandun lang sa kasulatan. Basically, to close yung aking sola scriptura, there is no other gospel. Somebody teaches you a gospel which is different from the one being taught by Jesus Christ. Nangyari sa kanya, let him be condemned. Sa nag-aakala sa kanilang sarili na meron silang kaligtasan dahil sa kanilang tinanggap, pero kung ito ay hindi the same gospel ni Jesus Christ, you're dead. Gone. Ano yun? Wishful thinking yan. Closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, sa ito na patuloy mo kaming tinuturuan sa pamamagitan ng aming kapatid ng si Kalangano. Patuloy na kami lumawak pa ang aming mga natutunan upang ang Panginoon na magamit namin sa pag-ibanghelyo. Salamat sa umagang ito sa mga tao na narating. Salamat sa higaya. Salamat sa karunungan at pagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa na namin dito. Palayan mo umagang ito maging sa aming pag-aaral ng mga balang salita. Aming praise and worship, pagpalayan mo, Panginoon, at maging kalakasan bawat isa sa atin. Pinupuro ka namin at salamat ang Jesus Christ. Amen. Amen.